It's G naman, mag-solve tayo ng ano, mga forces sa mga tubig natin. Ito yung tanong. A vertical jet of water through a nozzle supports a load of 150 newtons. The velocity and diameter of the jet at the nozzle tip are 7.45 and 3 cm. So, labelan muna natin yung given natin, pre. Given. Yung initial velocity do sa nozzle, ito yung nozzle natin, pre. Ito. 17.45 meters per second daw. Yan. So, yan yung V initial natin, VI. 17.45 meters per second. Tapos, yung diameter naman ng jet, yung nozzle, 3 cm. So, yung diameter niya, 3 cm. Convert mo na lang sa calco yan. Meron sa calco yan. Pag ginawa mong meters yan, 0.03 meters lang yan. Yan. Tapos, ito yung itsura niya. Kasi meron daw siyang sinusupport na load 150 Newton. Ito yun. Tapos, ang kailangan mong isolve kung gaano kataas yung kaya niyang distance para masupport pa rin niya yung 150 Newton na load. Ito yung sinusolve natin dyan, yung letter D. Yung distance na yan. Manggagaling lang yan pre sa kinematics equations natin. Pero syempre, para makuha natin yan, kailangan muna natin ng force, di ba? Kasi force tong nare-resist niya eh. So, kailangan may force din tong tubig. Ang formula niyan pre, para sa forces ng tubig, F is equal to rho Q V. Yan yung formula niya. Tapos yung V na to, ginagawa ko tong V prime para hindi ako malito. Diba? So, expand lang natin, diba? Galing lang yan sa discharge formula. Ano ba formula ng discharge? Discharge is equal to area times velocity lang, pre. At expand lang natin yung force ng tubig mo, rho times A times V prime. Diba? Ito yung initial niya, ito yung final. Kaya nalagyan ko ng V prime para hindi ako malito. Tapos, ang kailangan mo dyan, kunin muna natin yung area nitong nozzle. Area ng nozzle. Para dito yan, no? Ito yung A. Kailangan natin ng area niyan eh. Formula lang yan. Pi d squared over 4. Pi 0.03 squared over 4. Makukuha mo sagot dyan. 7.068 times 10 to the negative 4. Liit. No? Shift store mo to sa A. Yan. Nasa A na yan. E di, yun na. Gagawin mo pre. Yung force, kailangan 150. Binigay yung force eh. Ito yung kailangan niyang i-resist eh, yung 150. So, yun yung force natin na ilalagay mo dito sa F. 150 is equal to yung rho lang ng tubig. Kasi sinabi, ano, jet of water. Ayun, sa tanong. A jet of water. So, tubig siya. Ano ba density ng tubig? Di 1,000. 1,000 kilograms per cubic meter. Diba? Tapos yung area lang ng nozzle na shift store mo sa A. Tapos yung V, yung initial velocity dyan. Ito, nalagay na natin 17.45. 17.45. Tapos, yung shift solve mo lang yan, pre, makukuha mo yung V prime. Yung final velocity niya. Makukuha mo dyan, 12.161 meters per second. Tapos, shift store mo naman to sa B. Ibig sabihin lang yan, pre, kailangan yung pressure ng tubig mo dito sa position na to, 12 meters per second. Ganyan yung lakas ng tubig niya, yung velocity niya. Para kayanin niya pa rin yung 150. Pag mas bumaba ka dyan, hindi niya nakakayanin. No? Hihina na yung tubig mo. Kaya dapat, yung final velocity mo lang, hanggang 12.161 meters per second ka lang. Gets? So, babalik na tayo ngayon sa kinematics equation natin. Diyan natin kukunin yung distance. Hahanapin mo kung alin dyan yung mga formula na may D. Distance. Ano ba yung may formula na may D dyan? Ito lang naman, yung pangalawa, tsaka itong pangatlo. Itong una, X na to. Kasi may time yan eh. Wala namang binigay na time dyan eh. Tapos itong pangalawa, may time din dyan. Eh, no? Ito, tsaka ito. Eh wala rin naman tayong time dyan. Di natin kailangan yan. Tsaka wala tayo yan. Hindi cancel na to. Ito gagamitin nating formula. Puro kinematics lang yan pre. So ang gagamitin natin dyan, Vf squared is equal to Vi squared plus 2AD. 2AD. Yan. Plug and play ka lang pre. Yung V prime mo, yung V final dyan. Ito yun. Di lang gawin mo. Yung 12.161 naka-shift store sa B. E di alpha B. Tapos squared. Kasi yun yung formula eh. Vf squared eh. Tapos yung Vi squared, yung nakuha lang natin na given kanina. Ito yung initial. Ayun, 17.45 meters per second. Ito yan, 17.45 meters per second. Squared yan. Kasi Vi squared eh. Diba? Plus 2 times yung acceleration. Ano ba yung acceleration? Acceleration lang dyan, pre, due to gravity. Downward yung acceleration due to gravity. So, negative. Negative 9.81.
Kasi downward. Lagi naman downward yung gravity. Diba? Tapos di na lang. Shift solve mo na lang yan, pre. Yan lang kabilis yan. Makukuha mo sagot dyan. 7.982 meters. Diba? Basic lang, pre. Para ka lang nag-aalmusal ulit. Sagot natin, letter B, pinakamalapit. Bye-bye.